Hello po mga kuya at atings. Welcome back to my YouTube channel, 8 Minuto Lang. Bago po ako magsimula sa video na to, gusto ko pong magpasalamat sa lahat ng mga nanood at tumangkilik ng mga videos na in-upload ko na sa YouTube channel ko. Sa video na to, gusto ko i-share sa inyo yung experience ko with my classmates sa university. So, babalik na naman tayo sa kwentong katatakutan. Okay, personally, experience ko to. So, naniniwala ba kayo, mga kuya at atings, sa doppelganger? So, yung doppelganger ay sabi nila mga ano ba to, mga entities or mga ano ba to, multo na ginagaya ka. As in, kinokopya ka talaga. Grabe, mga atings, nangingilabot ako. Kuya at atings, nangingilabot ako. Ayan, so, yung doppelganger, hindi ko alam kung na-experience nyo yun, pero ako naka-experience ako nun sa back in my college days. Ayan. So, start ko na po ang timer, 8 minutes para makapagkwento na. So, meron ka na ba dyang kape at tsaa? Ayan. So, masarap makinig kapag may iniinom or kinakain. Okay. So, start ko na po yung timer, mga kuya at atings. Okay, 8 minuto lamang. Yan. So, itong kwento ko sa inyo ngayon ay nangyari ito nung nasa university ako. Nung taon na yon, may mga times na hindi na ako pumapasok sa university kapag hindi exam. Kasi itong subject na to ay una sa lahat, hindi ko masyadong gusto yung subject, tsaka hindi ko masyadong gusto yung professor. So, napasok lang ako kapag may exam. Kasi anyway, hindi naman importante sa subject na yun yung attendance mo. So, sa subject na yun, hindi rin uso yung midterm, yung prelims, and final. So, ang nangyari, lahat ng quiz namin, magkakapareho sila ng weight. So, kunwari, meron kaming 8 quiz. So, lahat ng score mo, kukunin mo lang yung average nun, yun na yung magiging grade mo sa subject na yun. So, hindi na naging importante yung attendance. Kaya pumupunta na lang ako sa school kapag yung subject na yun ay may quiz. Ayan. So, etong pangyayari na to, nasa bahay ako nun. So, absent ako. Wala ako dun sa uni. Pero, meron kaming klase nun kasi yung mga kaklase ko, sa major ko, nandun sila sa university. So, kinahapunan, yung isa sa mga kaklase ko, na babae to, nag-message siya sa akin. So, I think nasa Canada na siya ngayon, ganyan. So, nag-message siya sa akin noon, nagtatanong siya kung nasa school daw ba ako. Sabi ko, hindi ako pumasok, nandito lang ako sa bahay, bakit? Ganon. Tapos, grabe, nangingilabot talaga ako, mga kuya at atings. Ayan o, nakita nyo ba? So, nag-message sa akin yung kaklase ko na yun, nagtatanong kung nasa school ako. Pero sabi ko, wala, nandito ako sa bahay, ano ba? Anong meron? Tapos sabi niya, hala, akala namin nandito ka sa school, nakita kita dito sa campus ha. Sabi ko, Sabi ko, wala, hindi ako pumunta ng school, nandito lang ako sa bahay. Tapos, ang nakakapagtaka pa dun, mga kuya at atings dinescribe niya pa kung anong itsura, pati yung suot ko. Oh my God, nangingilabot talaga ako. Ayan, so, dinescribe niya pa talaga yung suot ko. Pati yung kulay ng damit. So, syempre, umuulit yung damit na sinusuot ko. 'Di ba? So, di naman kami mayaman. Scholar ng bayan po ako. So, di ko nasasabihin yung buong pangalan ng university ko, pero merong P at saka may U. Ayun, syempre umuulit yung damit ko, 'di ba? So, ang pinaka-ano ko dun kasi dinescribe ng kaklase ko kung ano yung itsura ng damit ko na suot ko nung nakita niya daw ako dun sa school. Pero hindi naman talaga ako pumasok. So, dinescribe niya yung kulay ng damit niya. Sabi niya, hala, nandito ka. Sabi ko, wala ako dyan. Wala ako dyan sa school. Pero kasi, nung time na yun,
Siyempre 'di ba, hindi naman bago sa ating mga Pinoy yung kwento ng katatakutan sa university. Parang halos lahat ata ng university sa atin may mga gano'ng kwento 'di ba? Or kahit hindi university, kahit high school lang ganyan 'di ba? So, meron ng mga circulate na story na nakakatakot about diyan, na meron ganito sa Building B, merong ganito sa park, or merong ganito sa gym, ganyan. So, meron na. Kaya nung time na yun, natakot talaga ako kasi sabi ko, hala, wala ako diyan, nandito ako sa bahay. So, dinescribe pa talaga ng kaklase ko. Tapos sabi ko, hala, ano yun? Sabi ko, sino yun? Sabi, sabi nung kaklase ko, sigurado ako na ikaw yun na nakita ko, kaya nga ako nag-message sa'yo eh. Sabi ko, wala ako dyan. Tapos ayun, grabe, natakot na ako no, natakot na rin yung kaklase ko na nagsabi sa akin. Sabi ko, hindi ako yun. Sabi ko, hala, baka may nanggagaya sa akin. Tapos ayun, sinabihan ako ng kaklase ko na, oh, wag ka munang umalis ng bahay. Diyan ka muna sa bahay mo, tapos mag-pray ka. So ayun, nagdasal ako, tapos ano bang ginawa ko nun? Parang yung damit na sinabi niya na suot ko, ano eh, parang ano ba, pinakuluan ba namin or what? Parang ganun. Kasi syempre yung mga superstition, 'di ba? So, ayun, hindi muna ako lumabas ng bahay, nagdasal ako, ganyan. Tapos kinuwento ko yun sa parents ko. So, ayun, doble ingat, ganyan. So, ano talaga namin, doppelganger siya dun sa university. So, hindi lang yun yung instance na, grabe, mga kuya at ating so, yung kilabot ko. Ayan. So, hindi lang talaga yun yung first time. So, meron ding ibang mga ikukwento ko pa pala. Sa mga susunod na video pala, mga kuya at atings, meron pang nakakilabot na nangyari sa university. Hindi lang to. Pero yung susunod na video, ikukwento ko kung ano yung experience na yun na na-witness ko sa school talaga. Kwentong katatakutan din. But anyway, so yun lang po yung kwento ko ng doppelganger na experience ko sa school, na medyo natakot ako. At yung mga kaklase ko, na parang na-prove din na totoo pala yung kwento sa mga campus na yan. Ganyan. Ayun. So, mga kuya at atings, meron pa tayong 1 minute and 13 seconds. So, kung may kwento rin kayo about doppelganger experience, kung hindi man ikaw or kwento ng kapamilya or kaibigan mo, i-share mo na yan sa comment section below. At kung nagustuhan nyo po ang kwentong ito, like nyo na po ang video, share nyo na rin po, at huwag kalimutang mag-subscribe sa channel ko para makapag-upload tayo ng mga quality videos. Makabili tayo ng microphone, makabili tayo ng timer, 'di ba? Who knows? Baka ma-monetize tayo niyan. Pero mga kuya at atings, maraming salamat po muna sa pagsuporta sa aking channel. Sorry sa boses ko. Sana po mai-recommend nyo ang aking video na to. Simple lang naman, chill lang tayo dito sa channel ko. Ayan mga kuya at atings, maraming salamat po ulit, at kita-kits tayo sa susunod kong video at kwento. Bye po!